Magandang araw ulit mga ka-vibes! Samahan ninyo ulit ako para sa ating panglimang yugto ng ating kwentong pinamagatang Maxine. Nakapupulutan po natin ang aral at maging inspirasyon po ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero kung bago po kayo sa aking channel, sana po ay paki-like po at paki-subscribe na rin po at paki-click po ng notification bell para po lagi kayong updated sa lahat kong pang mga uploads. Maraming salamat po. Tara na, ituloy na natin ang ating kwentuhan. Ibig kagalitan ni Maxine ang sarili sa di mapigilang pag-iinit ng kanyang mga pisngi sa ilalim ng nang-aarok na tingin ng binata. Hindi niya malaman kung saan niya isusuling ang kanyang mga mata kapag ganoon ang paraan ng pagkakatingin nito sa kanya. Hindi niya kayang salungatin ang mga iyon. May bahid iyong kakaiba sa kanyang sarili. Hindi nga lang niya matukoy kung ano ang bagay na iyon. She felt nervous and giddy. Alam mo, kanina ko pa napapansing masyado kang pakialamero, asik niya sa lalaki. Iniba ang tema ng kanilang usapan. What gives you the right to behave this way, huh? Nobody, Maxine. Formal ang sagot nito. Nagkataon lang na kapatid ka ng aking kaibigan. Kapag may masamang nangyari sa iyo ay apektado silang lahat, lalo na si Magno Alexter. Ha! I doubt it if he will. Kaya huwag mo siyang gamiting pananggalang. Baka nga sa tuwa nun ay ipagtirik pa ko ng kandila bilang pasasalamat. Pabalang nasagot niya. Well, as you can see, I am very much fine. Wala ni munting galos, kaya pwede mo na siguro akong iwan. I can pretty well manage kahit wala ang pakikialam mo. You better go home, Maxine. Atas nitong sinalubong ang paniningkit ng kanyang mga mata. Ang sinabi ko ay para sa iyong kabutihan din. Baka mapahamak ka pa rito. Madampot na mga halang na kaluluwa. Huwag mo akong manduhan, Jordan. Pagalit na sabi niya rito. Kung gusto mo talaga akong tulungan para makaalis na rito ay tumawag ka ng mekaniko. Iyon ay higit kong kailangan sa mga sandaling ito at hindi ang iyong pagtatalak. Talo mo pa ang aking ama sa kadadakdak. Pasalamat ka at nagkaroon ka ng isang mabait at respetadong ama sa katauhan ng aking ninong Maxine. Kung nagkataon ako ang naging ama mo'y, baka ikinulong na kita ng ilang araw sa iyong silid sa katigasan ng ulo mo. Salamat naman at ipinag-adya iyon ng Diyos. Kung hindi ay baka hindi na ako mutuntong sa edad na ito at mamatay na agad ako dahil sa consumption sa iyo. Wika niya at patuyang tinawanan niya ito. Isa makamandag na tingin ang ipinukol niya rito bago siya humakbang patungo sa driver's seat. Subalit nabigla pa siya nang sambilatin siya nito sa isang balikat. Napaharap siya rito, subalit mas nakakabigla ang sumunod na ginawa nito. Marahas na siniil nito ng halik ang kanyang mga labi. Natuod siya sa kanyang kinatatayuan sa matinding pagkabigla. Hindi niya alam kung paano siya mag-react sa kapangahasang nitong paghalik sa kanyang mga labi. Naramdaman niya ang marahas at parang nagpaparusang mga halik nito. Patuloy ito sa pagsiil sa kanyang mga labi. Napadaing siya na itulak ito ng malakas. Hindi ito natinag sa kanyang pagkalito. Parang walang anumang pinahid nito na likod ng kamay nito ang mga labi nito. That's something you should learn about. Malamig na bigkas nito. Sinuyod niya rito ang malamig na tingin. Huminto iyon sa kanyang mga mata. Never try to toy with me, Maxine. I am not your dad or your play toy. Hindi mo ako kayang patakbuhin dahil nag-aalok ako ng tulong sa iyo. Umatras siya palayo mula rito nang humakbang ito papalapit sa kanya. Kabado siya. Hindi niya kilala ang ganoong pag-uugali nito. Matigas at napaka-otoridad ng katauhan nito sa kanyang paningin. Leave me alone, will you? Aniya lakas loob na bigkas iyon sa kabila ng pagtahip ng kanyang dibdib. Ibig niya maiyak sa matinding frustration at hinayaan niya iyong kontrolin siya ng mga sandaling iyon. Huwag mong sirain ang respeto ko sa iyo bilang kaibigan ni Magno Alexter. Go home then, anito. Take a taxi. Ako na ang bahala rito sa sasakyan mo. Isa pa'y alam kong magulo ang iyong isip dahil sa nangyaring alitan sa inyo ni Magno Alexter. Pinigilan niya ang kanyang sarili
nakibuin ito at tahimik na pinara niya ang isang taksi na paparating upang makalayo na siya sa puok na iyon. Hindi niya gusto makasama ang lalaki ng matagal at baka atakihin siya ng sama ng loob. Nang huminto ang taksi sa kanyang harap ay walang lingon-likod na sumakay siya roon. Habang daan pabalik sa bahay ay inaanalisa niya sa sarili kung bakit ganoon ang pakikituno ni Jordan sa kanya. Lalo na ang galit na nakita niya sa mga mata nito pagkatapos siyang hilain nito palabas sa ilalim ng kotse. Ano ba ang tinatawa-tawa mo riyan? Angil ni Maxine nang masalubong niya sa sala ang kakambal niyang si Micaela. Ano nakakatawa sa itsura ko, ha? Iyang mukha mo, puno ng grasa, tugon nito. Kasunod ang paghagikik. Diyos ko naman, Maxine. Halos pinaliguan mo na ng grasa iyang mukha mo, ah. Nasiraan ako ng sasakyan, binalak kong ayusin, pero nahirapan ako sa pagkakataong ito. Dumating ang isang boysit sa buhay ko, kaya umuwi akong hindi natapos ang aking ginawa. Ayon, naiwan sa daan ang kotse ko. At sino naman yung boysit na tinutukoy mo? Si Magno Alexter ba? E di lalong nasira ang araw ko bigkas niyang hindi may pinta ang mukha. Yung kaibigan niya ang ibig kong tukoyin. Aywan ko ba kung bakit masyadong pakialamero ang isang iyon? Baka gusto na naman niyang pumorma sa iyo, pabirong sabi nito. Halata ko sa kanyang malalagkit na tingin sa iyo na may gusto pa rin si Jordan Maxie. No way, wika niyang umiling. Imposible yata iyang iniisip mo. May nobya na ang lalaking iyon at sa pagkakarinig ko ay nagli-live-in na sila. May asawa man o walang isang lalaki ay hindi mo siya mapipigilang magkakagusto sa ibang babae. Neither our marriage contract nor living together for a long time doesn't stop the guy in wanting another woman. At iyon ang nakikita ko sa kanyang mga kilos mula nang dumating siya rito. Maling-mali ka sa iyong kutob. Maganda kong kapatid, nakangising sabi niya rito. Hindi kami katalo ni Jordan at alam niya iyon. Bakit kaya hindi kanya ligawan gayong magkamukha naman tayo? Samantalang ako'y kontento na sa ganitong ayos, lalo na kung magugustuhan ako ni Janila. Hay nako, tigilan mo ang iyong pag-iilusyon, Maxie. Kailanman ay hindi mo mapipaligaya si Janila sa klase ng relasyon na gusto mong ialok sa kanya. Mag-ayos lalaki ka man at magpakalbo ka ay hindi pa rin maitatwang babaeng-babae ang katawan mong iyan. Oh please, wag mo akong talakan pwede, paiwas na sabi niya rito. Honestly, I think ako ang pipiliin ni Janila sa amin ni Magno Alexter. Wag mo akong pagtawanan, pero nadarama kong hindi niya mahal ang aking kapatid. At ano ang ibig sabihin ng pagpayag niyang pakasal sa kapatid natin? Isang laro? No, but I'm sure it must be something else, formal na sabi niya. Kung ano man iyon ay malalaman ko rin. At kung totoo man iyon, kutob mo, baka nga tama pero imposibleng ikaw ang gusto ni Janila. Face the fact. Pinaikot lamang niya ang kanyang mga mata. I'm going to my room. I need a shower at nanlalagkit ako talaga. Napakainit ng panahon ngayon. Siyempre, magsasummer na naman. Plano nga ni na mama at papa na sa isang beach tayo magsalo-salo ngayong linggo ng ating pagtitipon. Pari-pariho lang iyon, matabang na sagot niya. Dito na lang at mas malayo sa disgrasya. Malaki ang swimming pool para sa ating lahat. Pero hindi iyan ang gusto ni na mama at papa, katwiran nito. At sa palagay ko'y napagkaisahan na ni na Magnolia at Madeline na umayon sa gusto nila sa isang seaside resort gagawin ang ating pagtitipon. Bahala sila kung iyon ang gusto nila, basta't ako'y hindi mahilig sa ganong klase ng pagtitipon. I'm going to my room now. Okay, see you later. Ilang sandali pa ay nasa harap na siya ng salamin sa kanyang kwarto. Siya man ay parang baliw na natawa sa nakita niyang anyo niya. Maraming bahid ng grasa ang kanyang mukha. God, paano naatim ng kumag na yon na halikan ako sa ayos ng mukha kong ito? She wondered. Still staring in the mirror, she made many different funny faces. Nope, that wasn't what I'd call a romantic kiss. Nagawa lang niya iyon dahil na-provoke ko siya kanina. Isang galit na halik iyon to make his point. Pero bakit ko ba pag-aksayahan ng panahon ang kakaisip sa kanyang ginawa?
Dapat nga ay magalit ako sa kanya. He took advantage of the situation. Hindi dapat nangyari iyon dahil kung ganoon humalik ang lalaking iyon, ay imposible magkakagusto sa akin si Janela. Sa kawalan ng makuhang sagot, ay ipinasya niya mag-shower na. Malagkit ang pakiramdam niya kaya natagal siya na natili sa banyo. Saan na kaya nakarating sina Magno, Alexter at Janela sa mga sandaling ito? She wondered paglabas niya ng banyo. Naghagilap siya sa kabinet ng maisusuot na underwear. Pagkatapos siya makapagsuot ng panloob ay tsaka siya nakarinig ng mahinang katok sa pinto ng kanyang silid. Tuloy, bukas iyan, wika niya. Napako siya sa aktong pagsuot ng pantalon na mapagsino niya ang kumatok, si Jordan. Bilib din naman ako sa pang-amoy mo, Jordan. Patoyang sabi niya sa lalaki na makabawi na siya mula sa pagkakabigla sa di inaasahang pagdating nito. Pati ba naman dito sa aking silid ay sinusundan mo ako? Tila agad namang nakabawi ito sa pagkabigla sa tagpong dinatnan nito sa kanyang silid. Ngumisi ito sa kanya upang pagtakpan ang pagkapahiya nito. Hindi nito pinansin ang malamig na pakikitungo niya rito. He advanced towards her. Ano bang sadya at kailangan pati rito ay puntahan mo ako? Usisan niya rito, parang walang anumang tumayo siya upang maisuot niya ng tuluyan ang pantalon. Bahagya pa siyang yumuko nang mahuli ng kanyang tingin ang pag-ailing-iling nito. Matamang nakatingin sa kanya hanggang sa maisuot na niyang mabuti ang pantalon. Humarap siya sa kama at akmang dadaputin na niya ang t-shirt na inihanda niya nang maramdaman niya ang palad nito sa kanyang kamay. Nagtatakang nag-angat siya ng tingin dito. Halika nga, may ipapakita ako sa iyo, maotoridad na wika nito. Inakay siya nito patungo sa harap ng salaming nasa dressing table. Wala sa loob na napaakay siya rito sa kabila ng kanyang pagtataka. Hindi pansing tanging bra ang pang-itaas na suot niya. Nagtaas siya ng tingin dito nang nasa harap na sila ng kanyang dressing table. Wala sa sarili na titigan niya ang munting Adam's apple nitong bahagyang gumalaw. Humarap ka sa salamin, Maxine, atas nito sa mahinang tinig. Pagkatitigan mong mabuti ang iyong mukha, pababa sa salamin at sabihin mo sa akin kung ano ang iyong nakikita sa iyong sarili. Siyempre, ang sarili ko, amyos na sabi niya. Nalito siya sa inasal nitong hindi niya maintindihan. Titigan ko man ng ilang oras ang aking sarili sa salamin ay walang magbabago. Akong ako iyan, maliban na lamang kung may black magic ka at gawin mo akong tunay na lalaki. Look at me. Look into my eyes, formal na sabi nito. At parang maamong tupang sumunod naman siya, nagtama ang kanilang mga tingin. Is it really what you want, Maxine? Hindi kaya niloloko mo lamang ang iyong sarili sa nais mong mangyari? Bigla siya nakaramdam ng pagkainis dito. Hindi niya maintindihan ang inaakto nito. Ano na naman bang klase ng interogasyon ito, Jordan? Kanina ay pinagbigyan lang kita. Sa gustong mong umuwi na ako, pero itong pagpasok mo sa aking kwarto na walang pasintabi sa akin ay kalabisan na. You don't get me, do you? Oo, pakialamirong lalaki. Wala talaga akong maintindihan sa tinutumbok na yung mga salita. Wika niya pinandilatang ito. Ang dami mo kasing pasakali eh. Umalis ka na nga't hindi pa ako tapos magbihes. Pinasadahan siya nito ng tingin bago sumungaw ang pilyong ngiti mula sa mga labi nito. I guess you don't mind it at all. Kaswal na sabi nito. Hindi ba't may pusong lalaki ka? Iti wala palang mawawala sa'yo. Para magkatukayo lang tayo sa loob ng kwartong ito, hindi ba, Maxine? Sana, tugon niya, subalit nakakunot noon siya rito. Kaya lang, naiinis ako sa'yo. I feel like you want to intimidate me. Kaya kung minsan ay naiisip ko tuloy na baka may mga galit ka pa rin sa akin. Oh, forget it. Matagal nang wala sa akin ang munting kabaliwang iyon sapagkat ngayon ko natiyak na may pusong lalaki ka nga. Tell me, umiinom ka ba? Anong klase? Tubig, tea, gin, vodka, wine, nakatawang sabi niya. Nahiwagaan sa inaasal nito. Hard ones, do you? Sometimes, pero hindi masyado. When it's strong, only one glass. I know my limitations.
Ayokong matulog sa tabi ng inodoro. Ikaw ba'y ganoon? Umikot ang mga mata nito. Tumawa ito. Sometimes, but you're right. It's not really good to take something beyond your limits. Hindi lamang masakit sa tiyan, kundi pati sa ulo. Mahirap magka-hangover. Walang gamot. Black coffee, maybe. O kaya ay itulog mo na lang. Tumango-tango siya. Alam mo bang minsan ay nahiling kong sanay kasing gwapo kita? Napatanga ito. Itinuro ng hintuturo nito ang sarili habang nakapako ang tingin nito sa kanya. Oo, ikaw nga. Pagkumpirmang sabi niya. Pilya ang pagkakangitin niya rito. Between you and me, ha? Gwapo ka talaga. Sayang nga lang at hindi tayo talo. At dito, nagtatapos ang ating panglimang yugto ng ating kwento. Sana po ay subaybayan nyo pa rin po ang ating mga karugtong. Maraming salamat po sa pagkakinig. Ingat po lagi. God bless.